One TV special report. That's very good. Thank you for that, Dr. Fernando Sumanro. Okay, our last but not least panelist, before we open the floor to our media friends, Sir Carlos Yuan, what is the role of PA for the Consumer Welfare Month also? Good afternoon, everybody. Atong mga consumers, natay ways how to protect them. PA, especially itong mga live animals. So, kung mahimo to protect the consumers, I think it would slaughter. Kaya itong hindi makapasali, out mo na nila. So, patakalan nila. So, kita mga consumers, dapat pili dito ito may tatak. Ang problem daw sa slaughter, kay especially kami mga pistahan nito. Pero, but still, amo na lang i-ebalo ang mga kapitan na as much as possible, isang pistahan ninyo yung baboy, i-add ihapon sa slaughter. Anyway, hindi man po kayo siya mahal. And the second is, kanya itong mga gulay, walang takabalo kung laden ba rin sila o pesticides. Kung nagkaon ba taon, kaya pang sobra na chemicals pa, ang pamatay, polisepticals. So what are we doing? So from time to time, ang Bureau of Plant Industry, manana siya sa merkado. Secretly, upalit na siya mga vegetable. And i-check na silang laboratory kung alam atong kuan mga kaon ng mga gulay na ang level of contamination tolerable lang na pwede kaon sa tao. We know kung taas kayo level of contaminants, daghan kayo ang mga sakit na hindi na nato sabot, especially kanang mga cancer. Kay ang mga chemicals carcinogenic. Then when it comes to staple, no, matingala mo na kung mupalitan bugas, especially ang sinako, na ito ito ng inside the meal, isang kitsahan, ilang kilo. Importante na, because why? It's traceability. Matrace din mo kasi siya gikan. So if ever na kailangan na hitabo na hindi maayo, makita ito nyo. Hopefully, ang akong natunggan na sa mong office ka naman makapalit o bubukas na mag-complain. So, tapos lagi na next time, mag-demand yun mo, visit sa hindi palitan, and if ever kung tanong ninyo na bilhin yung maayo, kung napa mo yung magbilin, ibalik nyo dito sa kuwan. So, usually, ang nagtabo po na ilisan naman po na nila. Na ilisan naman, ay, naman po na pasali nila. Na hindi rin kayo. Siyempre, hindi naman kanas, wala yung kaon. So, maura po na ako, wala bang kayo complain sa ako, no? Wala ang ako lang medyo, critical lang yun ako kayo. Kasi ito itong mga mansanas and grapes, from the outside ba? So, tapos na istorya from the Bureau of Plant Industry ko, sir, kaya ninyo i-test na tanong, sir, ano ba na? Actually, at one mo. So, kaya nyo daw sa high time na haluan na medyo taas pa. So, iyan kong iwan. Kumahin mo, hugasan lang yun. Ayaw kung makapalit kayo apples o grapes kayo. Ayaw ko na iwan na taas-taas lang kamay. That's why, dugay daw siya maratak. So, itinala ka na. Paadlong ba ka na, sir, kung dugay malata ang grapes? Oo, bisag ka na ito daw, sobrang ka lang dito na gulay. Kung ba mo, mas pupalit ako lang na aking ulod, kinanaan. Pumingin ka ng ulod, wala mamatay sa chemical, pero limpyo na tayo, pagtumpa pa lang, malibuyong na tayo. Wala ako nang kinaikari sa mga amigo, sus, palit ko ng limpyo kasi kakalan. Wala ka
balot concept sa mga chemical na meron may mga practice at mga farmers na hindi sila kasabot sa agi sa mga mananap ilang ikaktilis, busagol ilang mga chemical. Pero kami no, sa DA, ano man nilang tuluan ng mga farmers kaya bang judicious use of chemical. If ever na may problema na kulisap sa farm ninyo, at to sa mo sa DA. So that we can recommend the right chemical kung kano sa igamit, kung kano sa mong ustak. Kaya naman na iba, days before harvest, and pwede rin yung mga spray. Kung doon lang harbison, ayaw na doon. So, especially bitaw na kayo makaon ng hapdos ng dyan. Taas-taas ng chemicals. So, kana, ang ginang pag sa mga farmers na as much as possible, kuhan, reduce lang yung chemical, then, mga mananap, paagi lang din niyo sa kuhan, slaughter, then, ang problema lang natin kanina, isda kay sayang nag-view ito itong supply. Kung okay na dali sa service, kung doon na tayo, datong pag-ibig. Pero, I'll tell you no, ang problema na ito sa atong pag-ibig is, kagamay na yun ang atong harvest. Isda. Mabot na ta sa lanaw, ang time sa natabang, napatuloy sa kaparma, nagkabot sa pag-ibig. Kung dito ka, malkansi sa pagsulina. That's why, mapalit ang mga tilupon isda, medyo mahal doon. So, kami sa DA, nag-monitor ni every week sa price sa atong mga kasimerkado. So far, ang atong bugas, nagdula sa pinakataas 60, ang pinaka-ubos 53 per kilo. So, depende sa klase ito. Medyo bako na bugas, 60, 53. Dahil ang atong mahal yun, ang atong baka, nasa 450 to 430. Ang atong baboy, nasa 250. Dahil ang isda na ito, kung hindi lang ka mamili itong pilipon, nasa 200 o 250. Atong mga gulay, pero ito lang naman, medyo barato-barato na siya. Nagdula pa po siya sa 60 o tamang sa 20 per kilo. So, ako pong i-advise sa mga consumers na buy what is in season. Meaning, itong nagkaroon na nagkamang ng sonis. So, alita, nagkamang barato man. Hindi ito mamita itong wala krimal. So, ako na, personally, ito ko sa Ipolo. Nag-visit ko sa farm sa akong Kaspeed. Nagkakayin ng sunis. Ako sabi pamunta na, nagkakayin ng sunis. Pag nakakay ko, pagkain na siya. Wala doon. Mahulog na siya. Ha? Sabi ko na po. Kaya ano, kung yan ang piso niya, ibalik yan, ibalik ko ng piso dito. So, kumaan, 5. 5 piso sa tinood. So, ang mga tao dito, kung yan na kamutaktat, harvest ka, ang kilo mo, bayad na ng 5 per kilo. Wala na kadaghan dito. Well, ang daghan-daghan pala dito, rambutan, kung kalimang sones. So, that's why I advise kanya itong mga consumers na hopefully, what is in season. So, ang problema po nato karon is kaling threat sa ASI. African swine flu. Dili yung kaya siya, once kusulot siya, 1 kilometer na perimeter, mahimo, actually na siya, grabe siya ka, so, una yung ikakulbaan karoon ni Senator Tolentino, na it might guide sa atong pork prices up to, kasi puno maabot ng 400. Mahay na lang din sa ito, dapat tayo mga dagpo ng mga producers. So, medyo barato pa. Kita mo na ito sa merkado kung maiinti na. Mas kung hantog nila, we offering 250 per kilo lang atong mapi. So, kita, sulti sa tarpak na ang atong food inflation is rather lower than sa Manila.
So, ang problema naman ko na ito sa like sa ito is is because of the high cost of fertilizer. Mahal tayo ang fertilizer, which is most of our fertilizer imported. Ang atong production po sa atong taas. Pero swerte gapon atong mga farmers ay ang atong government na ay program for them. The Asinso Usamis Rice Farmer Food Assistance Program. So what is this program? Ngayon, buha ito po din siya to institutionalize the program. So, provide ka o land preparation expense. Provide ka o seeds, certified seeds. Okay, choice. It's either hybrid or hybrid. Provide ka o fertilizer based on the soil analysis. Then, provide ka during harvesting, provide ka o harvester. Ito yung bayan. So, what is the effect of that? Sinito mo. Ang atong harvest, itong mga wala pang program, para sa 4.5 to 4.8 tons per hectare. So, the-challenge ko ni Mayor na, Mr. B1, kaya ba nato ang 6 tons? Ito, I'll try my best to you kayo. So, wala pa naka-challenge ako. Okay, gano'n ba kayo farmers? Okay lang tingnan ako kung gamay lang. Supervise na ko tayo. Pero, yung tons ko ba, wala sa amin. Wala mag-distribute. Pero, I'll try my best. So, ang nakita mo, ang atong registered hectare sa atong corner sa Canis, 505 so far. Ang atong mga pinag-mo farmers na is mga nata sa 866 farmers. So, puting ka, tagaan na ito mas galit yung mga ayudan. What happened? We were able to harvest 5.7. Last cropping ha, bisan na igutan din ninyo. Murag ko rin in the Philippines, kita rin nag-harvest mula sa kataas. So, what is the implication? Wapo po, why? Natanong po ang NFA, nagpalit po sila clean and dry at 30 pesos per kilo. Taas na po nilang buying price. So, as we all know na, ang mandate karoon sa NFA, alito na ato mga local produce para ma-afford in case of calamity, no? Then, kung walang calamity, unang tinalakas sa Manila na ay 37 pesos na pambaliga. Ito mga depressed barangay na sundan ito sa mga kadiwa. Mga na. So, unang si atong president, iluwan niya ang tarif para hopefully na ang atong bugas pohon, it will be hovering between 37 to 45 pesos na lang. Mga yun ay yung paminta-butan sa option. Thank you. Alright, thank you so much. Ang ito ang City Agriculturist dito sa Ozamis City, Sir Carlos P1. So, very rich on information that you provide, Sir Carlos Antonio. So, at this point, we open the floor to questions from our media friends. So, nagpataas, Sir Manny, and then later on, ato na lang tayo i-forward ng microphone. So, please state your name and your media outlet. Thank you, Ma'am Jam, and good day po ang mga last panelists. And ako lang to Ma'am Chris or Ma'am Len, you mentioned that he has action taken from PTI sa mga complaints. Ako lang pa o usap ito, isettle or you mentioned na resolve, no? Isettle or dahil napasakaan o kaso o pasiraan, no? Pwede na ito sa imo kung sa mga kung naabal na sa in terms of pag-resolve, no? Na pinagtihan ba na kayo magkakana ng mga complaints? Okay, so as I mentioned earlier, the process of complaints processing in the provincial office is through mediation.
So, kato si mediation, actually, this is an informal conference. Dili siya pareha ni litigation or ni adjudication nga na ay decision. Okay? Ang process niya is we have to validate the respondent and then if found na may merit among complaint, so mag-set siya mediation conference. What we meant katong sitaw siya because during the mediation, mo lagi to ang bottom line to come up win-win or ang resolution nga amicable sila duha, agreeable nila duha. So, wala siya sermon, wala siya mapasagaan o sumbong nga respondent kay maghimo lang kag inana kung nana sa korte or naa sa adjudication. Okay. So, as to penalty, di ba, naa siya i-agree nila dito. The final output of a mediation is mediation agreement. Okay? Na sila agreement. Kung unsay ma-agree sa duha ka parties, mauto siya i-enforce ni DTI. Now, usually, sa Consumer Act of the Philippines also, we have the 3 R's. Okay? What are these? Repair, replace, or refund. And usually, during the mediation, naaman dito gibutang, how would you like your complaint to be settled? So, magpili siya ato. Pwede po na ay others. Na ay others because, diba ningon ko na ay poor customer service? O, kasagara po na ng poor customer service, di pa siya pwede magpa-repair, di siya pwede magpa-refund, di siya pwede magpa-ano. Pwede actually refund or replacement sa maong produkto, pero service man gud ang gihatag. So usually, kasagaraan na nila, mayingon si complainant, ma'am, nasakitan lang dyan ko kayo, and I want them to issue an apology, nana. Pero, much as we would like na na-penalty jud, which dili naman po siya cover sa jurisprudence sa mediation. Yes po. Thank you. Okay. Ipagutan na lang ko nito. Okay, hangtod ka ron, nakapag dyan po yung mga store or mga tindahan or bisan ko sa online, no, na exchange no return. Once i-return mo, mas ka pa yung magpayaw. Okay. No return exchange, that is a gross violation of the Republic Act 7394. Gross violation in the sense that you cannot put that one in the official receipt. Hindi siya pwede. Hindi pwede ni mo ibutang sa imong store because it will give the misconception of the consumers that if they bought a product which kato akong gingon nga shoddy goods or defective, wala na siya mahimo. So, dili yun siya pwede, basta, especially kung ang imong produkto nga gipalit, defective, factory defect. Labi na o, katutitang akong gimension nga breach of warranty, kung under warranty yun siya, naagyog kay chance or naagyog kay facility nga pwede nimo i-return, pwede nimo i-lisan. So, dili yun na pwede nga ng absolute no return na exchange. Yes po. Galing sa online, no? Mismo ako may nakapag. Return nila po. Ako pa'y magbayad, no? Magbayad sa online. So, wala ako yung pagkutana. Kinaalay nga po yung online policy nila sa ilang company. So, Sir, I hope... pwede siya kaunta. Hindi siya, illegal siya for example. Pwede gid ka atong assert, sir. Nga dili ka pwede mo ikay magbayad kung ipabalik nimo ang produkto. Naana dito sa ilaang especially katong mga legit, katong ingon ni Ma'am Luz, nga legit platform, marketing platform, naa sila'y return policy. Naa sila'y mechanism na. Madili si konsumante ang magbayad sa rate analysis. So they don't say, no? Be smart and assert the consumer's point. So, consumer is always right. So, sa pagkakaroon kaya Ma'am Luz, no, sa within Misamis Occidental, no, sa 3 cities, dapat na kompleto na ito mga
in case kung may mga complaints, no? Para itong mga satellite office, no? Na magulungan na yung mga tao kung nasa sila gusto nga panagat o sila mga reklamo sa atong sabi sa sunod. Yes, yes, sir. They can just go to the kanang DTI office, no, sa provincial office, satellite office, or even sa atong mga negosyo centers na ipa-fill out ng mga form, then comply all the requirements, like for example, ang photocopy sa katulad mention ni Ma'am Marites, may photocopy of the proof of purchase. Dayon, i-evaluate na ni Ma'am Marites, and then papatawag na rin siya o conference, mediation conference. Okay. Alright, thank you. Next question will be coming from Sir Cyril Cabrera. The microphone is... Wait now, sir. Dili siya taga-atin nag-mic. Wait, isa. Ayan. Tara, sir. Ngayong hapon, Cyril Cabrera naman sa Malindan Luzon. Sa Bangko Sentral, ni Sir Ignacio. Sir, with the rise karon sa digital transactions, kasi ihimo sa mga lakan sa Bangko Sentral para maprotektahan ang mga consumers from fraud and ensure po sa transparency niya sa financial services na gi-offer karon sa bangko and financial technology companies. Okay, daghang salamat sa pangutanan. Ang Bangko Sentral nag-push gyud ang passage of yung ginatawag na itong AFASA, Anti-Financial Accounts Scamming Act. Basically, kining act protects ka ng mga online na ito ng mga wallets, digital wallets. And then, before that, nag-push po ta sa passage of katong H58, Financial Products and Consumer Protection Act. Kato siya nga balaod, murag stringent siya on the part of the financial establishments and financial institutions. Kay mas bukat ang penalty na atong i-impose sa ilaha if dili nila ma-actionan ang reklamo sa ilahang mga kanang consumers, no? Ilahang mga financial consumers. Dayon ang kuana na ang proseso, wag yapon mag-start ta sa kanang mediation and then adjudication. Unya ang kining sa particularly sa FCPA, dako kaayo ang kagamanan sa BSP over the financial institutions tungod kay ang desisyon sa kanang atong adjudication nga kuan sa BSP kung moabot siya atong bahin no, sa adjudication, dili siya pwede nga i-appeal sa ordinary nga courts. Dito siya i-appeal sa Court of Appeals. Kay normally man gud ang kanang appeal, especially sa kanang mga quasi-judicial body, wagi pa siya sa mga regional trial courts. So dili na siya dito sa regional trial courts, diretso gid siya dito sa CA, Court of Appeals. And then only for a specific ground, the abuse of authority, which is very difficult to prove. So mo ni siya nga strong kay ni atong mga recent nga mga laws nga gi-champion sa BSP to support the financial consumers. But then even before this one, kato bitong sa ordinary transactions lang nato, like for example sa uptakes of loans, gina-emphasize nato na katong ginatawag nato nga informed consent. There should be full disclosure. Kay sa una man doon, magreklamo ang mga nanag-loan o nangutang na may mga hidden charges, mga ikanana, bawal gina siya. No? So muna atong gina-champion nga, tanan nga mga financial consumers, particularly katong mangutang, dapat nasahon yun nila ang kanang ginatawag nato nga full disclosure form. Nga naa dito ang tanan nga mga charges, tanan nga mga interest kanang gitawag nato nga published interest o kanang effective interest na dito. Dayon kung ikaw ba magbayad sa tax, etc. na dito. So dili pwede nga moderetso lang ningon ang institution nga ay dapat ay isa ka kuan, dapat ay isa ka charges no wala mo na appeal ni. Once signed ang full disclosure, binding na to siya sa both parties.
Sir, ako lang mo, actually, kataas ng kanyang problema karon, especially kining sa online loans. Ang sa'y view on it for the BSP itself. Kay si client, usually, itagaan po niya authority ang financial technology company. And then, na-time nga maabot na overdue na. So, mo intrude si fake tech companies dayon tawagan to sa mga tao, pakaulawan, ano sa stand ali sa BSP. Okay. First, atong laro ko naman, basta mga online lending agencies or institutions, under siya sa Securities and Exchange Commission. Kaya mga non-banks, magudi sila. So, notwithstanding, ang BSP o ang atong Securities and Exchange Commission, kami nag-emphasize na bawal yun na imong i-intrude ang privacy sa imuhang borrowers. No? Usa sa mga bawal buhaton sa usa ka nagpautang kanang una, maningil ka, gabiin na kayo. Lapas alas 10. Ikaduha, maningil, sayo kaayo sa buntag. Wala kayo alas 5 na, ningil na. Bawal na siya. And then ikaduha, kanang imong i-disclose ang utang. Imong ingnon na, di ba kailangan nipuan? Pwede ingnon mo siya. So that is an intrusion of privacy. Bawal din na siya sa atong Lending Act, whether an institution is covered by the BSP or covered by SEC, bawal din na siya. And then, bawal po na pakaulawan mo ang nangutang. So mawa po na kay ang maningil, no? Ang maningil natin proper recourse sa pagpaningil. So natin proper na forum sa pagpaningil. Kay imbes na kita karon ang nautangan, kita magpaningon ang delikado kay aton i-post dito sa Facebook na. Di ba? So kinahanglan na mo-follow ka sa proper forum para dito ta ang maalaot. Now, karon sa mga pangutang, gina-emphasize na mo ni nga ang the fact nga gipautang ka is a trust. Dili ginato na siya i-break kana nga trust. Kaya kung ato na siyang i-break, mabot ang panahon na wala din tayo kadaganan kay wala na magpautang. Kaya imagine nga, imbis iyahaon tatong gamiton ang kwarta para sa iyang kaugalingon, iyang i-entrust sa imo para makatabang siya. So ayaw kasuko kung ikaw paninglan. So, responsibility po na sa nangutang. Correct. Okay, yes sir. Next question. Yun siya Milanyo from Asinso, Usanis, Nurse. Kaya ako tumutan na ma'am, ako nang gilalagay, kaya kasi mag-experience mo ng upan. Kaya ako experience ko kaya mga bangka ko sa Gabinyo, ito ma'am, before 2 months, before sa event, tapos pag-abot sa event, itawagan lang kayo, before lang mo, aron dili mapulbo ka, full payment ka, pag-abot sa event, ang bulan na, nanawag sila kay mag-increase. Obligado ba tayo mabaya sa increase, ma'am? Thank you. Yes, ma'am. For example, sige sir. Sorry lang siya. Ako na akong pangutana, back to you. Naamoy ipirmahan? Naamoy ipirmahan? Nga parang contract, parang this venue is to be rented by you at this amount. Okay. So then gipulipay na nimo before the event. Before the event, i-inform ka nga mag-increase sila. Pag-abot na sa event, nga gitawagan ka. Example, October 14, 15. Pag tungtong sa October, mag-increase sila, ma'am. Then nakabayad na ka, sir. Yes, ma'am. Akong pangutana, aron ma-contextualize na to. Akong pangutana, kung sa'yo rason nila kung sa ilang pag-increase. Mag-increase lang sila. Okay, so
Okay. Actually, sir, kung naamoy marketing or agreement na naamoy memorandum of agreement, whatever you call that piece of paper, you have kasi, pag mo, katong gingon ni sir, no? Kung naalam mo yung pirmahan nyo, yung pirma, and then nagpirma po si Tagia or representative from the venue, you have this meeting of minds at this amount. So, wala yung rason nga mukalit siya increase. For that, especially so nga nagbayad na ka. Nag-advance na gani ka, ang cost of money ni mo na adto na. So, wala yun siya ego katarungan nga mukalit lang siya increase. Okay? So, dili proper, and technically and legally, dili yun siya eksakto. Okay, thank you. Okay, yes, sir. Good afternoon, ma'am. No? In relation ni siya, ma'am, sa katong nahisgutan kaganina ninyo, ma'am, nga warranty ito, ma'am. Sa kadaghanan naman gud ni ma'am kay most sa ato karon sa community isa mo palit jud og mga gadgets, so TV, ref, aircon or something. Si consumer, ma'am, for example, ni palit og kanang appliances or gadgets or anything, naka-under naman siya warranty. Most sa ban 1 or 2 years. For example, ma'am, nadakot ang unit, naapasa siya warranty. Tapos, si consumer, naki-coordinate na ni dealer nga kanang ang gusto ni consumer is magpa-change item. Nga kay si dealer, dili mo sugot og change item kay iya ra i-repair. Kanang si consumer ba namang naabay right yun ma'am nga pwede niya mapa-change item since under warranty pa siya or magsakit na lang yung dughan nga gina-repair lang niya unit. Natay hinahitabo ba na ma'am? Sige. Ang imong giingon warranty sa product for 1 year. For example, 1 year lang. Okay, so true story ni sir. Ma'am? True story. True story sa kadaghanan. True story dyan sa kadaghanan. Okay, so sa kadaghanan. So, ani na lang ni siya, sir. Kung 1 year siya, una sa tanan manggod, kung magpa-change ka item, tanawon po na, i-adto yun na siya, mayroon magyod si dealer nga, i-adto ni siya sa ilang service center. Yes, for repair. For them to process the replacement, Okay, yes ma'am. the service center will issue a technical report na indeed that product is defective. Yes ma'am. Tanawon ng po ni service center kung wala pa kay kanang you did not add or really you did not cause the defect. Yes. Oh, kung defective siya kanang gitawag nato hidden defect. Yes. Unya under warranty, like ato lang yung i-klaro. Gibalik nimo after 3 months, 1 year niya warranty. After 3 months, nadaot. Okay. So si dealer automatic magyud na sila maingon nga ipa-repair. Yes ma'am. Okay. Technically po, pwede man po ka mo insist. Pero bingon yun siya ipa-repair, you give them the chance na pwede niya i-repair. Pero, the moment magka-problema siya, the same problem within that period, na gud na siya, replacement na gud ka. Okay, so katong imong gingon nga magsakit na lang imong dughan, pwede gud ka. Pero, ang process yun sa replacement, magtupag yun ni service center. Dili po na siya ura-urada. Yes, ma'am. I want this one to be replaced. Dili yun, ma'am. Na-share process. O, kay tanawon po nila kung dili baka ikaw nakaingon sa defect. Investigation. Tanawon yun siya. Na-get due process. Pero, ma'am, ning balik ang iyahang sakit, ning balik ang iyahang defect, ma'am, katong giingon na po nimo karon nga kuan kanang what if na out of warranty na din ay pa jud ning balik iyahang kuan. So wala na gyud to siya. Taning sugot na siya, ma'am, nga okay for repair. Na repair na siya, ma'am. Pero same defect, ma'am, nilapas na ang warranty. Ato nila sa DTI, sir, ka kung ito. Okay, klaro man kay kani nga scenario, ma'am, daghan jud ni siya kanang since
nadagan po nangutana sa ako ani. Yes. Kay kuan so back then man god sailor ko. So ako lang gi-address niya ang issue to clarify na sa mga viewers nato nga mao day ni ang process buhato nato sa pag-complain if ever yun nga mo purchase ka og item. So daghang salamat ma'am. Sa warranty po, by the way, before ko kalimot, importante yun, di ba, kung product nga na ay warranty, importante yun mga igsoon, mga konsumante, keep the warranty card. Yes. Katong warranty card po, sir, naa po dito, basahon nimo, adisir ka mo decide nga mo, palit ka ni produkto ha, basahon nimo kung ang iyang warranty unsay covered. Yes. Kay dili automatic nga under warranty ang product, tanan pwede na. Yes. Kay naapoy mga nakabidjate man ko nga nagkuan ko abi na po separator automatic siya. tanan. Dili, Kay ma'am. express warranty man. Dili. Naa di ay service ra iyang gi-cover. Yes, naagi ma'am. So nasuko gid siya ko mo pa akong mubalik ko sa CONED nga basahon sa gyudaan before you decide. Yes, ma'am. Kay lisod kaayo nga ni-decide na ka, ni pirma na ka dito, labi na utang, pirma na ka dito, pirma po daw sa iya, ka ng Dealer. seller, kay gusto po makaapas og kota. Yes, ma'am. So automatic yun na, daghan yun na naitabo. Daghan yun, ma'am. Go back, reset the warranty card. Kay basig maparehay na to. Yes. Then katong imong gingon sir nga, outside warranty, pwede pag yun gihapon na may istoryahan sa dealer. Okay. Kaya kaning dealer, wala ra na sila ga apas og sales. They have this goodwill towards the customers. Thank you. Thank you. Yes, ito may question. Yes, sir.